Sa unang bahagi ng Tindig Balitaan sa Rembrandt, January 23, 2015, ibinulgar ni RJ Habeliana ang strictly confidential figures na galing sa MWSS. Maynilad, 2 million advertising and promotion, 27 million taxes and licenses, Manila Waters, 6 billion corporate business taxes, etc., etc., etc. Sa pagpapatuloy ng Part 2 of 2, maririnig at mapapanood ninyo ang brainstorming ng mga veteranong journalist at political analyst hinggil sa kasalukuyang kaganapan sa luntiang pulong ito sa larangan ng politika. Pinakamagandang example na nakita ko sa religious organization niya ay yung isang leader na mayroong political will na kapareho nung kay Ka Eduardo na Iglesia ni Cristo. Kita-kita mo sa kanyang activity, lahat cool, kalma. Nakita ko yan unang-una nung EDSA 3. Ito, secret ko Nung makita ng alas 12 na, mag-alas 12, ni Ka Eduardo, na nag-aalis na sa takot dahil hulihin na ng isap yung apat. Enrile, Dong Puno, Miriam, saka isa pa. At naiwan si Angara dun sa harapan ng EDSA. Kitang-kita ko paano nagmuestra si Ka Eduardo na dahan-dahan umalis yung mga lokal dun sa harapan ng EDSA. Kaya nung nag-alisa na yung mga iglesia dun sa EDSA 3, ay saka nagsabi si Mike Velarde na umalis na rin tayo, wala na mangyayari. Kitang-kita rin natin ito nitong Samoa. Nang usapan family ng mga mahihirap, pero nakita niyo kung sino mga nandun sa harapan. Nasira yung protocol nung sinasabing families for the poor. Tapos pumapil na ito mga politiko. Kaya hanggang hindi nagpapakita ng tama itong mga religious leader, kuno, pero actually mga religious dealer, ay walang mangyayari talaga sa atin. Sayang lang yung airport, sayang lang yung pakitang tao, tapos tayo at our expense ang magsasuffer. So, yung mga ginagawa ng ating mga kasama rito, napakaganda. Ngayong anibersaryo ng EDSA, huwag natin i-celebrate ito mga to. Total, yung mga dating mga kawatan, sila pa rin ang beholden pa rin sila sa mga nagmamanipulate. Kitang-kita na Wala nang katapusan to. Tayo naghihirap, nagbabayad tayo ng mga mamahaling tubig, kuryente, mamahaling MRT, tapos nakatago lamang itong mga kawatan na silang nagpahamak sa atin. Dahil wala tayong accountability. Kaya siguro, by next time, nang tayo mag-iingay, i-focus natin yung mga satong resman, senatong. Kung hindi nyo ipapasa, Freedom from Information Bill, FOI, accountability law, huwag na tayong maniwala sa mga kawatan na ito. Tama pong lahat ng tinutukoy natin. Pero bisan po, sa naganap po sa naganap po nung nakaraan, narito ang Papa, pasalamatan po natin ang bawat Pilipino. Mahabang panahon po na hindi pa naganap na ang Pilipino yung respeto ang kapwa Pilipino. Nakita po natin. Kaya dahil po sa pagtingin ko dun sa mga kaganapan, nung sabihin talaga, kaya Pilipino mo, hindi na ako sa ibang bansa magaling Dito sa bansa, napakagaling. Sapagkat pinatunayan natin 3 araw na wala pong naging pasaway na Pilipino. Doon ang sinabing walang kikilos at naapo ng Papa. Isang karangalang bilang Pilipino po yun. Sa ganito pong mga pangyayari, panahon na talagang para tayo manawagan. Dahil kailangan natin, o tayo po, kailangan nyo at hanapin ang isang taong paniniwalaan ng bawat Pilipino. Sapagkat pag nakita po, yung pong paniniwalaan ng bawat Pilipino, hindi po natin makikita sa hanay ng mga politiko, sa hanay ng mga religious group, isang tao na talagang pag dinating yun ng salita, maniniwala po ang tao. Sapagkat ang naganap po noon ay talagang abulsuhan ng nakitaas. Dahil isang pangyari po, tininang ko lahat ng pangyari, may porsyang po na puro upuan sa isang lugar sa Luneta na kung saan wala pong nakaupo noon. At yun inihanda para sa mga VIP ng gobyerno na walang pwedeng pumasok, inatasan na nagbabantay kahit isang tagalabas maliban sa mga VIP. Pero hindi po dumating ang VIP dahil inaasahan lang darating ang
nung punong-puno na yung mga VIP, hindi naman sila makapasok doon sa lugar na yon dahil punong-puno ng tao. Sa mga tweets, ang pangyayari po ay talagang panahon na siguro para pakilusin natin ang ating sarili. Pasalamat tayo, meron pala tayo ang Pilipino pala, maasahan mo. Pwede palang gumawa ng himala, pwede gumawa ng anumang bagay na ikatutuwa ng bawat isa. Sapagkat ito po'y naganap noong 3 araw, ang Pilipino ay naging masunurin sa lahat ng bagay. Kaya, diyan po sa ganito pangyari, siguro manawagan natin, kailangan hanapin po natin ang siyang magsisimula para sa panawagan, para po dumami, para pong ang EDSA meron din namuno, may namuno, kaya dumami. So dito po kailangan natin sapagkat unti-unti na lumalabas. Sabi nga ni Eric, dugtong-dugtong na. Sa bawat dugtong po ng pangyari, may kawakasan. Magaganap at magaganap yung magiging pabor sa bawat Pilipino. Hanapin po natin. Maganda po yung ginagawa nyo sapagkat ginigising niyo ang bawat Pilipino. Kaya lang, kailangan nating makita yung mga taong pwede nating iharap at paniniwalaan ng mga kapwa sa tao upang dumami at maging pwersa. Nakita po natin, walang imposible sa ating bansa sapagkat lahat tayo ay kapitag-pitagan at yung pong respeto, minsan pang naganap, ang respeto po sa kapwa Pilipino ay naganap noong 3 araw na yun sapagkat lahat po nirespetuhan ng bawat isa. Comparing ko sa sinasabing system change. Ano ba sistema talaga ang nararapat para sa mga Pilipino? Ito ba ang National Transparency Transformation Council? Itong National Transformation Council, paano ba tumatakbo ang sistema ng pamumuno rito o paano panawagan sa bayan? Nagmamadali ang Constitutional Commission noong 1987 na maglabas ng isang bagong konstitusyon para i-replace yung konstitusyon na that was being observed by President Marcos. So in order to replace that, kasi noon lahat replace. Basta may marka si Marcos, replace. Okay. Ang nangyari kasi dyan, unang-una, no, Brad, nung magbutuhan kung parliamentary system o presidential system tayo, marami hindi nakakaalam nito. No? Lahat ng mga pre-qualifying na desisyonan na. I will mention some things. No? Party list. Isipin nyo, ang party list system ba pwede, is it compatible with the presidential system? Ngayon nakikita natin na hindi. Pangalawa, multi-party system. Binubuwag yung two-party system. Ano ba maganda sa presidential system? Yung multi-party system na we have now o yung two-party system that we had before? So, every component of a system was already predetermined towards a parliamentary system. Dahil iniiwasan sa presidential system, unang-una, presidente may hawak lahat ng poder. Samantalang sa parliamentary system, yung parliament ang may hawak. Nandun din yung elemento ng recall ng mga pasaway ng mga opisyales sa parliamentary system. There is a mechanism na hindi na tayo kailangan magpunta palagi sa EDSA para magpalit lamang ng liderato. Kundi mismo sa parliamentary ay pwede na natin pagtan yun. So, everything was to reform the parliamentary system of the last Marcos Constitution. 1984 Constitution yata yun or something. Now, anyway, whatever it was, the latest, no? Nung magbutuhan ngayon, kung presidential system o parliamentary system, biglang nanalo ang presidential system. By a vote of only one. Checkin nyo record, si Joaquin Bernas yan.
dahil last minute, binulungan niya ni Cory, presidential system. So, we have, right there and then, we have an example of a need for a systemic change. Ayusin na natin, once and for all, do we want to go back to the presidential two-party system? Or do we want to go into a multi-party parliamentary system? Ngayon, kung gusto naman natin multi-party parliamentary system, may solusyon din dyan sa ibang bansa. Na maraming partido, pero yung number 1 at number 2, kung hindi ma-achieve minuman yung majority vote, will go into a runoff. Di ba? Mag-i-election ulit. May second round. So kung 10 sila na tumakbo for presidency, pero wala naka-achieve na majority vote, yung number 1 at number 2, magboboto ulit ang tao, diretso, by direct balloting. Why? Because we want to eliminate the danger of a non-majority president. Diyan ang gagaling lahat ito. Tama yan. Manipulation by kung sinong nakaupo Tama sa yan. Malacanang eh. This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Napakarami ng dapat nating palitang sistema. Yung bang mga kapulisan, for instance, tama under the PNP, o dapat, as in the case in the United States, sila ay under the local governments. Alamin na natin yan once and for all. And I can go on sa electoral system, ano ba talaga, manual precinct level, automated canvas, automated all the way, or manual all the way. Whichever way, sunodin natin yung batas. Kasi ang ating problema ngayon, dahil nga sa kaguluhan ng sistema, the government has become lawless. Lawlessness eh. Bakit? Yung safeguards nasa batas eh, nasa automated election systems law. Pero hindi na-implement ng COMELEC. In fact, the COMELEC is collapsing the safeguard. Kung walang safeguards, walang transparency, kung walang transparency, para kita ang eleksyon. In fact, the way it stands now, if Smartmatic will be given another chance to handle this election, hindi nito magiging presidential election, sabi ko nga, this will be a presidential auction. Sino mananalo dyan? Konti lang, I can't mention no less than 4. Who can only afford, ang presidente po natin, 10 billion ang lagay sa COMELEC operators. Ha? Kung sitwasyon may 10 billion, presidente na siya natin bukas. Pero sino-sino? Ha? Sino-sino ang may 10 billion? Si Binay meron, alam na natin yan. Di ba? Oh. Oh, si Bongbong Marcos, meron yan. Si Era, meron yan. Si Binay. Pag wala kang 10 billion, hindi ka na pwede kasi presidential Hindi option. pa pwede yung ato palinawan kung wala kang kahit isang billion. Hindi magpapile ng candidacy yun. Yung boto kasi ng tao, dinidefault na eh. Na-explain na natin yan sa 60-30-10, di po ba? Dinidefault yung boto ng tao kasi yung pong sistema sa electoral system natin ngayon, yan sa PICOS. Kung ano po yung nauna doon, miski na na pumasok, i-reject. So, pinilog nila yung system para ko yung 60-30-10 ang nandun at pag dumating yung mga boto ng tao, mawawala. Kaya nga, sabi nila, law of large numbers. Sabi ko, magkakaroon ng law of large numbers lamang kung binilang ang boto ng tao. Pero hindi binilang eh. From the first canvas to the last canvas, 60-30-10. Diba? From the smallest clustered precinct to the national
count 60-30-10. Pinatunayan na natin yan. Na yan yung documented na yan. And then we are now again repeating the Smartmatic. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta na? Auction. Kung wala kang 15 to 30 million, huwag ka na mag-ambisyon ng kongresista. Kung wala kang 30 to 18 million, huwag ka na to 200 million, huwag ka na mag-ambisyon na maging senador. At kung wala kang 400 million pataas, huwag ka na mag-ambisyon na maging vice president. Ganun yan eh. Di ba? At kung wala kang 10 million pataas, huwag ka na mag-ambisyon maging presidente. Maganda yan! Pero isa lang ang tanong ko dyan, nasaan ang taong bayan in that equation? We who hold the absolute sovereignty, hindi tayo kasali. And yet, 10 billion na ang nagagastos dyan sa ecosystem na yan, na sabi nila, patunayan ninyo na yan epektibo. Kaya nga namin kayo binigyan ng 10 billion para patunayan nyo that it works. Eh ngayon, di pa nila napapatunayan that it works. Hinahire na naman nila yung supplier that doesn't make it work for the people, but work for a chosen few. Nabanggit ko kanina yung NTC, yung National Transformation Council. Ang istorya na ito, ganito eh. Bumuo kami ng coalition, hindi kasama ang NTC at saka Tandem. During the meeting, may tumawag sa akin tiga NTC at saka Tandem. They want to talk to our coalition, yung N-Comunic Grid. Pumayag naman ako, sabi ko, sige, batin kayo, mag-usap-usap tayo para kung ano man ang mapag-usapan natin, implement natin. So, nag-agree kami, 2 araw kami nag-handle doon sa meeting room eh. So, ang final agreement namin, there will be unity within diversity. Okay? Ang commonality lang namin doon ngayon, yung COMELEC issues. Wala na, no more, no less. So, unity within diversity. Yung presence namin ni Ado doon sa Plaza de Roma is a good example of unity within diversity. Direct participation din yung grupo ni Norberto. Ay, siyempre, nandun yung NTC. Okay. Basta ang kinaklarify ko sa inyo, kung marinig nyo ba ng presence ng NTC doon, at ang presence ng CCG, ay isang unity within diversity. Ang pag-ingatan nyo lang sa mga ganyang klaseng alliances ay yung agenda ng ibang kasama ninyo. Dahil hindi nyo alam na kung ano yung mangyayari sa maging outcome ng ginagawa ninyo, lalong-lalo na kung merong ibang hidden grupo na merong hidden agenda. Yan lang naman yun. Alam nyo kasi, sa political success natin, meron kasing accreditation sa COMELEC kasi. Kung sino yung accredited political party at political candidate, yan ang kinikilala nila. Pag wala sa accreditation nila, house show ang dating. So, masakit man, baka kayo kasama doon sa house show, kaya gano'n ang transmission nyo ng gobyerno at saka ng COMELEC. Kaya kailangan magkumbisi kayo ng hindi naman totoo walang political party. Merong nationalista party napakalaki. Merong liberal party napakalaki. So, hindi naman totoo walang party. No? Ang sinasabi ko, ang sabi ng COMELEC, kung sino accredited, yun lang doon lang siya nakapokus. Pag hindi ka kasama doon, house show talaga. So, paano magkakaroon ng power? Paano mananalo ang hindi accredited? Diba? So, pinakamaganda siguro, gusto nyo talaga yan ganyan, kumbisihin nyo yung malaking political party. Malaking organization, mayroong respeto ang COMELEC. Pag walang respeto, tandaan nyo, ang kuman pupulutin na anumang labang. This portion is brought to you by Elmost Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmost Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Tanong ni Mike, bakit wala sa mga major political parties, major political active dyan sa anti-smart,
Ito po ang sagot ko, no? Pero hindi bilang spokesman ng politiko, ito po bilang analyst. Alam niyo po, merong so-called yung gambler sa sakit, throwing good money after bad money. Kasi lahat ng mga matagal na politiko or established one way or another, nagkaroon sila ng mga dealing sa mga mandaraya. At maaaring nagbigay na sila ng pera sa mandaraya. No? Ngayon, so, kung meron na silang relasyon doon sa mandaraya, ang kanilang estratehiya at taktika para manalo ay kasama na rin yung daya. Yung daya po, pwedeng active na daya, yung dagdag, bawas sa kalaban. Or pwedeng depensa. Alam niyo yung depensa? Kung kulang ang budget nyo, bayaran nyo lang na yung boto nyo ay huwag mabawasan. Ngayon, ganito po yun. For example, no, ito hindi sinasagot sa akin ng mga opisyal ni Binay. Pero pag may pagkakataon ako sa pagpupulong, tinatanong ko, sabi ko, hindi kaya si Vice would prefer Smartmatic kaysa sa bagong contractor, no? Kasi may Smartmatic na noong 2010, may Smartmatic na noong 2013. Di in short, yung pag Smartmatic medyo democratized. Samantalang kung bago, mas malaking advantage nung administrasyon. Siyempre, administrasyon. So yun yung sagot ko sa lumang tanong. Kasi ang sabi niya, direct dealing, implied dealing, or whatever dealing that those politicians na-encounter nila during their campaign or whatever it is or sorties nila. Would this mean, itong decision ng Korte Suprema, there is an implied dealing with the administration as to use ERA para pasagin yung yung susunod 2016 Ako 1 year ago, nalaman ko na ng strategy ni Marojas, patakbuhin si ERA para mabawas. Kasi napakalaki nung agwat, no? Sa 40 si Binay, si Rojas na single digit, no? So, ang strategiya ng isang kandidato, would-be candidate, ay dagdag at bawas. So, halimbawa, advertise mo si Corina na Rojas na. Kasi matagal na yung kasal, pero ngayon lang naging Rojas. Di ba? Yun yung dagdag. Yun namang bawas. Pag tumakbo si ERA, mababawasan si Binay. Kaya sa maraming survey na si Binay bumababa, no? Kaya bumababa dahil dumadami rin yung pagpipilian na kandidato. Alam mo, yung pinakamagandang katanungan itong naughty boy natin Kasi na si Archie. Tama yung kanyang hinala. Kung makikita niyo yung listahan ng mga Supreme Court justices na out of the blue, hindi, tatlo yun talagang open yun. Pero yung mga closet, very, ika nga, ay too good to be true na kasama dun sa butungan yan. Kasi remember, tayo mismo rito, alam natin ang lalabas na desisyon. Kaya talagang kagulat-gulat, kagila-gilalas yung biglang 11-3, right? Bakit ginawa ito? This week, meron talagang malaking destabilization na hindi sinasabi sa atin. 4 na grupong persa, napakalalaki nito. Pag nagsama-sama, you're fighting so many fronts, laglag ka. Just like nung EDSA 3. Nung nag-fizzle out, yung alis nung 4 na senador doon sa iba, sa harap ng EDSA line, yun ang end of the line. Ito, na-neutralize si ERA, pinanalo at the expense of Lim Kuno, okay? Whatever it is. Pero dyan mo makikita na sa ganitong klaseng political operation ay pwede mong isacrifice ang isang phone mo just to save yourself. So, very clear itong nangyari. Ngayon, sinakyan itong ginawa nila Leon, Occupy, ni Maestro, Occupy Comelec. Ang ganda ng dating. Pero, after several days, di mo, naghihirap na dahil na-challenge
si Leon na kailangan kaya may habang na yung 6'2" ha? Na challenge siya hanggang kailan yan. Dahil alam niya na tapos na. Saka, try to analyze. Nung, alam na natin, 20 lalabas na. Dinelay ng 1 day. Pagkatapos, the next day, ini-interview si Dinky Suliman ni Ted Filon. Ha? Ang ganda ng lambing ni Dinky. Ha? Makikita kami ni Mayor Erap bukas at ni Vice Mayor Isko. Liwa-liwanag Di alam niya na, tapos na. Tapos na. Si Erap na. On the basis of political principle and on the basis of political reality. Actually, inaabangan na namin dahil naka-anunsyo na sa lahat ng barangay magkakaroon ng Occupy City Hall. In anticipation na si Erap ay lulutuin. Kung lulutuin. Kung yun nangyari, yung Occupy Comelec, sinunda sa Occupy City Hall, dire-diretso na sa Occupy EDSA yun. Tama yun. Saka nakita mo, Sweet. nung nadeklarada na si Era, ang panalo, nakita mo naman ang color coding ng mga pro-Era. Oh. Ha? Doon makikita, handa-handa sila. However, deep in my heart, being a constitutionalist, no, alam ko na hindi lulusot sa Supreme Court yun. Sapagkat the Supreme Court will be the last to create a constitutional crisis. So ka nakakita ng absolute pardon na bibigyan ng kondisyon. Doon pa lang, ito naman sinasabi ko, kaya lang naman nag-prosper yung kaso na yan dahil may pera si Lim. I'm saying he can afford lawyers. And sometimes lawyers will file the most ridiculous cases. At dahil nakafile na, wala nang silang choice kundi to hear the merits of the case. Pero saan ka naman nakakita that the Supreme Court itself will limit the powers of the executive for the absolute pardon? Absolute na nga Now, on the other hand, it is the executive that has been redefining the terms in the Constitution. Kasi sa kanila, pati dictionary, pinapalta na nila. Yun lang yung akin. Hindi ko sinasabing may suhulan or what, no. Ang sinasabi ko lang, pag may pera ka, miski na ridiculous yung kaso mo, nagpo-prosper hanggang Supreme Court. Kung wala ka namang pera, municipal court pa lang, kulok ka na. Ayos. Kinabukasan, Saturday, January 24, ito ang sitwasyon sa Plaza Roma na aking nasaksihan. Bagamat nagprograma ang National Transformation Council ng mahigit 1 oras, walang gustong magpa-interview sa akin mula sa kanilang grupo upang i-live on the air ko sa programang Kalasag, Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa sa AM radio station DWSS 1494 kHz. Anchored by Pipito De Juan, Vince Flores, Romy Matunog, at syempre, yours truly, ang mami at babaeng lagalag. Sumasang-ayon kami sa tinuran ni Mike Abe. Sa ganang pag-aaral namin sa aming samahan, 3 o higit pa na malalaking organisasyon ang magkaisa sa paggawa ng nakasulat na hinaing sa kahit na anong problema sa bansa natin at idulog sa sandigang bayan ang pwedeng tahaking daan. Dahil pag ang kaligtasan na ang pinag-uusapan, laging dalawang mukha ng buhay ang makikita, negative at positive. May nakaluklok pa rin sa mga opisinang yan ng gobyerno sa kasalukuyan na may konsensya o budhi at sentido komon o timbangan ng kaisipan. Lagi lang nating tatandaan na ibinaba na niya sa 4 na direksyon ng mundo, North, East, West, South, ang susi ng daan.